Salamat sa ating buting MC. Sa magandang umaga sa inyong mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa laging kaparaanan na ibinibigay sa atin para natin siya ay magpulot na pasalamatan man lang kahit sa ganitong mga pagkakataon. Sa mga umawit natin, salamat ng marami sa inyo. At sa lahat po na nagbahagi, maraming salamat po sa kaliwanagan ng salita na ibinahagi po ninyo sa umaga nito sa ating aralin. Sa lahat po ng mga naka-online ngayon, magandang umaga sa inyo. Bagamat medyo maulan po sa amin ngayon, dito sa dako ng landayan, pero tuloy pa rin po. The show must go on. O yung pagsamba natin, dapat tuloy pa rin. Kasi walang pwedeng umadlang doon sa mga bagay na kagustuhan ng ating Panginoon. Yan. Walang pwedeng pumigil. Kahit malakas ng bagyo. Di ba? Hindi kayang pigilin. Kahit baha. Okay, sa pag-aaral natin, napakaliwanag na at marami na po yung pahayag patungkol po sa ating pag-aaral na tungkol sa liwanag o ilaw na ating pong pinag-aaralan. Na ang Kristiyano talaga, sila talaga yung ilaw na sinasabi ng sanlibutan. Hindi tayong tunay na ilaw. Kasi kung babasahin natin yung istorya nito, siyempre, nagbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, sa isang tahanan, gabi na. Nag-brown out, di ba? Siyempre, ano ba ang mararamdaman natin? Wala kang, halimbawa, wala kang kandila, wala kang bagay na ipagsisindi kung para ipagpaliwanag. Malulungkot ka o matutuwa. Siyempre, makakaranas ka ng hindi maganda. Maano ka dahil madilim. Wala kang makita, wala kang pwedeng gawin, mananatili ka lang doon sa kinalalagay mo dahil baka matumba ka. Di ba? So, ito yung mga bagay na noon nung likhain ng Panginoon, ang lupa at langit, siya na mismo nagsabi. Kasi nung unang panahon, puro kalawakan, kadiliman lahat yan walang liwanag. At doon nagsimula na ginawa ng Panginoon yung liwanag, na magkaroon ng liwanag, yung sinasabi doon sa chapter 3 ng 1-3 yata ng Genesis yun. At doon, nung makita ng Panginoon yung liwanag na ginawa niya, sabi niya, napakabuti, sabi niya gano'n. Kaya makikita natin, Diyos na mismo ang nagsabi na mabuti pala yung liwanag. Bagay sa atin, kagaya ng nalimbawa ko kanina, hindi maganda kung tayo ay mananatili sa bahay na madilim. Di ba? Pero sa atin ngayon, na tinawag tayo ng ating Panginoon, hindi na tayo natili doon sa dilim na gano'n. Kasi pag-aaralan natin, itong araw, itong buwan, hindi natin masasabing ito yung tunay na ilaw. Tunay, hindi sila. Ang tunay na ilaw, ang sinasabi, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Yun yung sinasabi doon sa sa 1 ng 1:9. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa mga katidbagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Bakit pinabanggit kanina na itong araw, itong bituin, itong buwan, ay dito ang tunay na ilaw? Bakit? Darating kasi yung panahon na yung babagsak lahat yan, mawawala ng silbi yan. Pag dumating ang ating Panginoon, wala lahat yung liwanag na yan, mawawala yan. Kaya nga, magiging kadiliman. Wala yan. Sa atin, bilang isang tinawag ng ating Panginoon, meron tayong taglay na ilaw sa atin. Meron ba? Dapat meron. Di ba? Kasi ayon sa mga binasa kanina ng ating mga kapatid, di ba? Yung ilaw daw na yun, sabi nga doon, sumampalataya sa ilaw para hindi ka na lumakad sa kadiliman. Sinasabi doon sa 12:46 ng John. Di ba? Sumampalataya ka sa ilaw para hindi ka na lumakad sa kadiliman. Ngayon sa atin, sabi ko kanina, may taglay tayo ng ilaw na tunay na ilaw. Kasi bakit ko nasabing tunay na ilaw ang ating Panginoong Kristo? Bagamat ang sanlibutan ito mapawi. Halimbawa, dumating na yung panahon na mawala na to. Kasi hindi naman manatili ito Mawawala lahat yan Ang Panginoong Jesucristo, sinasabi doon sa 21 ng Apokalipsis, 21, 23? Is that? Ano sabi doon? 23, 21, 23? At ang bayan ay hindi na nangangailangan ng araw at ng buwan. Hindi katulad ngayon, kailangan natin yung buwan pag araw
Kailangan pa natin. Kailangan yung araw, kapag araw. Para makakapagtrabaho tayo, makapaglakad tayo, makita natin yung mga bagay-bagay na ginawa ng Diyos. Ito yung layunin nun. Para makita ng tao, kahit nagkaroon ng liwanag, makita ng tao, baka sakali hanapin yung Diyos. Na mayroon pa ng Diyos na gumawa ng itong bagay na ito na sa kanyang kaluwalhatian. Di ba? Kaya sabi dito, hindi na lang kailangan ang bayan doon ng araw at buwan upang lumiwanag sa kanya sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. Kaya nga yun yung bagong langit at bagong lupa. Hindi na kailangan ng buwan doon, hindi na kailangan ng araw, hindi na kailangan ng bituin doon. Sapagkat ang umiilaw mismo doon, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Mananatili yun. Hindi siya mamamatay. Ha? Hindi katulad ng generator, pag naubos yung crudo o gasolina, tigil din. Di ba? So may hangganan sila. Pero yung ilaw ng ating Panginoong Jesucristo, walang hanggang ito. Walang hanggan doon sa mga taong lumalakad, doon sa katwiran. Di ba? Kaya nabad kanina, mabuti yung pagkakalika ng Panginoon na magkaroon ng liwanag sa sanlibutan. Sapagkat, sabi ko, nakita natin yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Kasi kung madilim, hindi ko makikita kayo. Hindi tayo magkakakitaan. Di ba? Hindi ko makikita yung ganda ng mundo. Yung gandang ginawa ng Diyos, hindi natin kayang makita yan kung walang liwanag. Pero dahil ginawa ng Diyos yung liwanag, ito yung paraan ng Diyos, baka sakaling pasalamatan natin siya doon sa mga bagay na ganun. Purihin siya doon sa dakilang bagay na ginawa niya. Kasi tandaan natin mga kapatid, yung buwan, yung araw, yung dagat, bundok, yung hayop, yung puno, o anong uri ng bagay na nilalang ng Diyos. Sabi doon sa chapter 43:7 ng Isaias, di ba? Ang bawat nilikha ng Panginoon ay sa kanyang kaluwalhatian. Bawat nilikha niya, lahat ng nilikha niya, kaluwalhatian ng Diyos yan. Kaluwalhatian yan ng Diyos. Lalo na yung tao. Dahil tayo ay ayon doon sa wangis niya. Tayo yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga pag pinintasan mo yung tao, bawal mamintas talaga eh. Nung unang panahon, kung tayo ay may mamintas, ngayon nakaalam tayo ng katotohanan, bawal pala ang mamintas sa kapwa. Bakit bawal? Yung nilalait mo yung lumalang sa kanya, hindi na lumalait mo yung lumikha sa kanya. Walang iba kundi ang Diyos. At ito ay kasalanan. Kasalanan yan. Kaya nga sinasabi ko nina, dumating yung tunay na ilaw. Kasi sabi rito, yung daw ilaw ng tao ay ang buhay. Sinasabi dito sa sabi rito, sa 1:4 ng John, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So yung ilaw ng mga tao, sabi ko yung buhay. Sino ba yung buhay na tinutukoy? Walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. So dapat, taglay natin yung buhay na yan, ang ating Panginoong Jesucristo, sa sarili natin para tayo ay umilaw. Di ba? Kaya nga sabi doon sa chapter 39 ng Kawikaan, ang ilaw ng matuwid ay nagagalak. Yun ang sinasabi doon. Kasi bakit nagagalak? Kapag yung isang taong matuwid na lumalakad doon sa katuwiran, sumusunod doon sa salita ng Panginoon, natutuwa at nagagalak yung ilaw. Ayan, sinasabi ganoon. Kaya ganun ang ng takbo natin. Ngayon, yung sinasabi rin na tayo, meron din Panginoon ng ilaw sa atin ng Panginoon. Meron din ilaw sa atin ng Panginoon kung anong ilaw sa atin. Sa 20:27 ng Kawikaan, ang sabi doon, ang ilawan ng Diyos ay ang diwa ng tao. Ayan. So, yung espiritu ng tao na nasa iyo, nasa atin, ito yung ilawan ng Diyos na nakikita sa atin. Kaya nga, yung talinaga na sinasabi doon sa chapter 25 ng Matthew, yung dalaga, kailangan meron kang dalang langis. Kailangan meron kang daladalang, ano yung langis na yun? Sige. Paano natin papalingasin yung ating espiritu? Sa pamamagitan ng langis o yung salita ng Diyos na ating binabasa araw-araw. Yun yung pagpapaningas ng ating espiritu. Kasi kapag hindi naginingas ang espiritu, anong mangyayari sa atin? Mapipigati yung espiritu. Kaya ang sinasabi doon sa Efeso, huwag yung pigatiin ang espiritu, di ba? Kasi pag napigati yan, aalis yan. Naalala ko si Kapatid Noni nung nabubuhay pa.
Tayo daw, meron tayong dalawang taglay na pagkatao, yung pangloob at yung pisikal, na kailangang pakainin natin sa araw-araw. Kung paano daw natin pinapakain yung ating pisikal, gayon din yung pantaong loob natin. Kasi pag pumayat yun at hindi ka kain salita ng Diyos, hindi ka nagbabasa, didilim yung ilaw na nasa iyo. Di ba? Didilim. Hindi magliliwanag yung ilaw. Yan yung sinasabi doon. Kaya sa atin, napakahalaga na yung ilaw na yan, nasa bawat isa sa atin, ay dapat pinaniningas natin yan. Para nakikita tayo lagi ng Panginoon. Nasaan ka man dako, nakikita ka. Di ba? Protektado ka ng Panginoon. Kasi nakikita ka niya kahit saan pumunta eh. May liwanag sa ating puso na nakikita ang Panginoon. Kagaya sinasabi doon sa aralin natin. Yun daw sabi ng mga apostol, ni Pablo, magniningning yung ilaw. Basahin ko nga po. Pagdaragdag lang doon sa mga nagbahagi kanina, sapagkat napakarami na rin po ng mga nagbahagi. At itong aralin natin ay parasak naman po, pangkaraniwan na lang. Kaya, bahagi po, sabi dito, nais ko pong ulitin yung ano ito. Sabi nga dito, no? Yamang sa 4:6 ng ikalawang Korinto, yamang ang Diyos ay nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman. Ayan. Na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Yan, sinasabi ni Apostol Pablo rito. Yung daw ilaw na yun na nagniningning sa libutan na inilagay ng Diyos, walang iba ang ating Panginoong Kristo, siya ang tunay na ilaw. Yun daw po yung ilaw na nagniningning sa puso ng mga apostol. Ano yung dahilan? Bakit kailangan magningning? At ano ang itutulong ng ilaw na yun doon sa mga apostol? Ano yung itutulong? Upang, sabi dito, magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga tayo, sabi nga, tama sinabi ni Pedro eh. Di ba? Doon sa sinabi niya, yung sa hula, 2 Peter chapter 1, tama yung sinabi ni Pedro rito eh. Sabi niya rito, sa 1:19, at kami ay mayroong lalong panatag na salita. Di ba? Bakit sinasabi niyang may panatag o isip matibay na salita? Bakit? Kasi nga dahil doon sa may ilaw na nagiling sa kanilang puso, na yun yung naging dahilan para makilala nila ang ating Panginoong Kristo at kung sino rin yung amang kataas-taasan. Kaya nga tayo, nasisiguro natin na tayo mayroon tamang pagkakilala. Hindi katulad ng ilan, hindi naman natin pinipintasan o inaano sila. Pero katotohanan ito sinasabi natin, bakit hindi sa kanila lumiwanag yung mga bagay na ito? Bakit hindi nila naunawaan yung mga bagay na ito? Kasi wala nga yung ilaw. Wala yung ilaw na dapat sumasa kanila yung ilaw. Kagaya sa atin, bukod sa mga bagay na ganyan, mayroon tayong patnubay ng Espiritu Santo. Liwanag din yun na sumasa atin. Kaya naipapahayag natin kung sino ba ang ating Panginoong Kristo. Kaya tama yung pagkakilala ng mga apostol eh. Hindi na namin siya nakilalang ganun. Kung dati nakakilala namin siyang nasa laman, ngayon eh hindi na. Binuhay sa Espiritu, sabi ni Apostol Pablo. Diba? Ganun yung pagkakilala nila eh. Hindi nila sinabi na, si Kristo ay nagkatawang tao, sabi nila. Pero ngayon hindi na namin nakilala siyang ganun. Espiritu na eh. Hindi siya tao. Nagkatawang tao. Kaya nga itong mga bagay na sinasabi na to, nasabi ni Pedro, mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim. Kaya nga yung aral ng mga apostol, itong mga sulat na ito, kung sinusundan natin ito, gaya ito ng ilawang lumiliwanag, palibhasa mayroon tayong ilaw, pag binasa natin itong mga sulat ng apostol, mauunawaan natin. Magiging maliwanag sa atin. Mauunawaan natin itong mga bagay na nakasulat ng mga apostol. Sapagkat sila nagsabi. Diba? Sila nagsabi na mayroon silang pagkakilala dahil doon sa ilaw na yon na nagbibigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Tingnan mo, kagaya ngayon, pag ibig ng halimbawa, huwag naman masaktan yung iba pang
Baka meron tayong masagasaan. Halimbawa, yung kalawalatian ng Diyos, pinaparis nila doon sa ano? Sa kahoy, sa bato, sa ginto, sa pilak. Yung ba yung kalawalatian ng Diyos? Hindi ganun. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya malulugod sa mga bagay na ganun. Kaya nga, bahagi yun, yung sinasabing pagkakilala ng kalawalatian ng Diyos. Hindi siya ganun. Na ilimbawa na yung iba ginagawa siyang ano, hindi ganun. Hindi ganun ang pagkakilala sa Diyos. Ang amang katastasan, hindi siya ganun. Kundi siya ay buhay sa espiritu at katotohanan. Nagkakapagsalita, nakakarinig, at nakikinig ng ating mga panalangin. Yun yung buhay na Diyos. Kalawalatian ng Diyos. Hindi yung gaya ng pinapangaral ng iba at yung pagkakilala ng iba. Hindi siya ganun. Kaya nagsalamat sa Panginoon sa bagamat may mga bagay tayong minsan na napakalalim na aralin, pero patuloy na unti-unting ipinapaunawa sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga aralin na napapahayag. Di ba? Kaya yung kabutihan ng isang dumadalo sa bawat gawain, meron siyang, kasi karunungan yung narinig mo eh. Salita ng Diyos. Diyan inilalagay ng Diyos yung karunungan kapag nagtitipon-tipon tayo eh. Binibigay ng Diyos yung karunungan sa bawat kapatid. At ito ay ipinapahayag ng bawat kapatid. Di ba? Hindi katulad ng iba na kung sino yung namumuno, sila lang yung may karapatan magsalita. Tayo, may kalayaan tayo magsalita. Pwede tayo magsalita sapagkat ganun yung kalooban ng Diyos sa bawat sa atin na tayo pwede makapanghulang sa isa. Sapagkat sa ganun, ang nanguhula daw ay nagpapatibay sa iglesia. Di ba? Ganda. Si bawat salita, pahayag ng bawat kapatid, nagpapatibay pala ito sa iglesia. Ganun yung layunin niyan. Kaya sa mga kapatid, sa iba pang mga bagay na makikita natin sa pag-aaral natin, na ang masama, mayroon din naman ilawan. May ilaw din ng masama. Kung ang ilaw natin, katuwiran ng Diyos, salita ng Diyos, ang masama, mayroon ding ilawan. May ilaw din sila. Ano yung ilawan nila? Doon sa 21:4 ng Kawikaan, sabi dito, ang mapagmataas na tingin at palalong puso, siyang ilaw ng masama, ay kasalanan. Ayan. Kaya tinan mo ito yung mga ilaw ng masama. Mapagmataas na tingin at mga palalong puso. Na ito ay kasalanan. Ito ay kanilang mga ilaw. Yan ang ilawan nila. At ang sabi dyan, ang ilawan ng masama, ano gagawin? Papatayin yung ilawan ng masama, di ba? Sabi rito, sa 39, ang ilaw ng matuwid ay nagagalak, ngunit ang ilawan ng masama ay papatayin. Papatayin ng Panginoon yun. Kaya nga yung mga palalo, yung mga bagay ng kambugan ng tao, darating ang araw, ay papawiin ng Panginoon yan. Sapagkat hindi ito nakakalugod sa ating Panginoon. Nawa, ang ano natin sa Panginoon, yung ilaw na ibinagkaloob sa atin, bahagi rin na sinasabi sa Banal na Kasulatan, sa pag-aaral, na sinasaysay, yung mapuputing lino. Ito yung mabubuting gawa na sinasabi. Na yun din yung isa sa pwedeng makita sa atin. Kasi hindi naman makikita ng tao, isalita ng Diyos sa atin eh. Mababasa sa atin, makikita sa atin ng tao, yung gawa mo. Yun yung makikita nila. So, pamamagitan ng gawa mo, ang sinasabi ng Banal na Kasulatan sa 2:12 ng unang Pedro, ang sabi doon, pag nakita nila yung mabubuting gawa, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil. Di ba? Ano ba yung timtimang ugali? Matimtim, parang yung, ano ba yung banal? Parang yung, hindi ka malaswa yung ugali, hindi mahala yung kilos mo. Parang may hinhin. Kasi ganoon ang Kristiyano eh.
medyo mahining kumilos. Hindi galaw-gaw. Di ba? Pansinin mo yung mga tao sa libutan, yung mga babae, kung gaano kumilos. Pansinin mo yung kailang tawa. Parang tumawa, parang ano, nakakataga. Kaya makikita mo, yun sinasabi sa atin na ibahagi ito na magkaroon tayo ng timtibang ugali sa gitna ng mga hintil. Para ano? Mapagkilala na tayo ay iba sa kanila. Na tayo ay anak ng Diyos. Ituloy ko yung basa ko. Upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa, na kanilang nakikita, purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yun pala yung dahilan nun, diba? Kung halimbawa napapagsalitaan ka, na pinapalagay nila na ikaw ay masama doon sa kanilang paningin, ay doon sa kanilang kaisipan, pero dahil doon sa mabubuting gawa na kanilang nakikita, pupurihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kaya napakalaki pala ng impluensya yung gawa ng tao, yung gawa, kilos mo. Napakahalaga pala nito. Kasi ang tao pala, isa yun sa tinitingnan kapag gawa. Totoo naman yan. Pag nakita mo yung tao, pinugumalaw, medyo sumagot, malumanay, di ba? Yung salita, wala kang marinig na mga salitang hindi, mapupuri talaga ang Panginoon. Napakabait ng taong ito. Di ba? Sabi niya ganun. Yun ang marinig mo. Salamat sa Panginoon kapag halimbawa dumating yung mga bagay na gano'n. Ngayon, sa iba rito, sa banal na kasulatan, sa isa, kasi nga itong aralin natin na to na sinasabi dito sa chapter 6, chapter 6, 4:6 pala, napakahalaga nito mga kapatid na yung bagay na pagkakilala talaga sa ating Panginoong Kristo. Kasi sa ngayon talaga, hindi nananatili sila doon sa pagkakilala na tao ang ating Panginoong Kristo. Hindi sa kanila lumiliwanag yung Ebanghelyo. Samantalang yung Ebanghelyo yan, napakaliwanag ng Ebanghelyo. Di ba? Hindi lang maliwanag doon sa matitigas ang ulo na ayaw pa rin iwanan yung dating kautusan. Meron ng bagong utos na dapat tayo sundin. Kaya nga hindi sumisilang kasi nga nananatili doon sa dati. Yung datihan. Meron ng bagong binigay ang Diyos. Ito na yung dapat mong gawin. Kaya sa atin, maliwanag na doon sa pagkakilala sa amang kataas-taasan at sa ating Panginoong Kristo, meron tayong panatag na salita sa mga bagay na yan. Kung sino ba ang Ama at kung sino ang ating Panginoong Kristo. Napakaliwanag po mga kapatid. Ang banal na kasulatan, napakaliwanag ng isinasaysay at ang pagpapakilala ng mga apostol sa Ama at gayon din sa ating Panginoong Kristo. Na kung susundan lang nilang mga ngaral ito, tama yung kanilang magiging aral. Kaya lang ang nangyayari, ginagamitan ng kaisipan. Yung isip na yun yung sumisira doon sa tamang aral. Kasi gusto nila mas magandang aral eh. Okay, dinadagdagan nila, hindi nila alam, ito yung mga bagay na nakakasira doon sa kanilang mga ginagawa. At yung mga bagay na yun, hindi nakakalugod sa Diyos. Hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya salamat sa Panginoon na bagamat sabi ko nga mga kapatid, munting kapisanan, maliit na kapisanan, pero yung ilaw ng katotohanan, pero yung Diyos ng kaliwanagan, narito sa munting kapisanan ito. Na dumidinig at tumitingin sa bawat isa sa atin kung tayo ay patuloy na lumalakad doon sa daan na ibinigay sa bawat isa sa atin. Kaya maraming salamat mga kapatid sa iyo at sa Panginoon. Ang pag-aaral natin mga paano-ano lang to, papayapawi lang dahil alam ko naman na alam naman ninyo lahat ng mga bagay nito. Magandang umaga po at salamat po sa ating Panginoon. Salamat sa ating MC, sa ating kagalang-galang na MC. Salamat sa iyo. At salamat sa Panginoon, purihin ng Panginoon. At magdigning nawa. Nakatulad ng isang ilaw na iba kasi kumukitita pa eh. Yung salita ng Panginoon sa umaga ito. Salamat sa mga nagbahagi ng salita ng Panginoon. At marapatin ng Panginoon
Nawa, dahil sa kanyang awa, salamat sa pagkakataon na kanyang ipinagkaloob. Sabi sa ating pag-aaral na sa pagpapahayag ng ating Panginoon, ipinakita niya kung ano ang katangian ng isang ilaw ng sanlibutan. Yun muna ang pinakita niya, no? Sa ating pag-aaral, sa chapter 5. At sinabi niya, kung ikaw ay may ganito, ikaw yung ilaw, ikaw yung mapalad. Ang sabi niya, kung ikaw ay may mapagpakumbabang loob, ikaw ang ilaw. Kung ikaw ay maamo, ikaw ang ilaw. Kaya mapapalad kayo eh. Kung ikaw ay mahabagin, mga katangian ng isang ilaw ng sanlibutan sa mga tinawag ng Panginoon, kung ikaw ay mahabagin, mapalad ka sapagkat ikaw ang ilaw. Kung malinis ang iyong puso, mapalad ka kapatid. Ikaw ang ilaw. Kung ikaw ay pinag-uusig dahil sa katwiran, ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Kaya nga kung papaano, normal, na ang isang ilaw ay dapat doon sa tamang kinalalagyan. Katotohanan po yun eh. Kasi nung araw, makita natin, wala pa naman yung ilaw na ganito eh. Ay sa aking natatanda, si mga teacher dyan, yung ilaw eh, 1800 pa lang bago na-invento eh. At ang aking natatandaan dyan, si Thomas Edison, tama ba? At si Joseph Swan. Meron pa tatlo yan eh. Nakalimutan ko isa eh. Na 1800 na yung ilaw. Ang ginagamit noon eh, mga kandila. Mga kandila o sulo. Na laging makita mo yan sa gitna ng kadiliman, makitang nagniningning yan. Sa kadiliman siya. At inilalagay sa tamang kalalagyan yung ilaw para makita ng bawat tao. No? Kaya nga sinasabi rito, hindi nilalagay yung ilaw doon sa tabi o tinatakpan ng takalan. Kundi makita kang lumiwanag yung salita doon sa isang taong kung ikaw nga ay maamo. Ngayon, sabi nga noon, paano makakamit o paano ka magiging ilaw? Napakahirap na isang tao ang maging isang ilaw. Hindi ba? Hirap yun. Kaya nga sabi ka nun sa isang talata, sa Jeremias, sabi doon sa chapter 10 ng Jeremias, sa 23, alam natin ito eh, no? Sa ating pag-aaral. Sabi ka nun, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mahakbang. Kung hindi matuwid ay yung hakbang, nasa kadiliman ka. Hindi mo matututuhan ang pagiging maamo. Hindi mo matututuhan ang pagiging mahabagin. Hindi mo matututuhan ang pagiging isang may kagandahang loob, ng isang may malinis na puso. Hindi kaya ng tao kung papaanong sinasabi. Doon sa 13:23, naalala nyo kung talatang ito. Madalas banggitin ito na ating kapatid ni Elmer eh. Kaya naalala ko rin. Ay sabi niya, makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat. Alam yung mga Ethiopian, may itim sila eh. Mababago mo ba yun? Punta ka ng Amerika, mababago ba yung balat na yun? Hindi. Di ba? May itim talaga yun. Hindi mo nga, pag may itim ka, di ka nga makikita sa dilim eh. Kung walang ilaw, may hirapan pa rin eh. Kaya sinasabi, kung isa kang hindi ka mababago, maging yung batik, yung ng leopardo, ano yung mga tatak na yun? Yung batik niya. Diba yung leopardo, cheetah tinatawag. Hindi makakita. Hindi mababago yun. Balat niya yun. Ganon yung tao na hindi mababago.
hindi siya magiging ilaw. Kaya nga, sinugo ng Diyos yung ilaw na pinatotohanan ni Juan Bautista. Walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa chapter 1, nabanggit na ng 1, ang sabi sa ganito, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay siyang ilaw ng mga tao. At yung ilaw, katotohanan, sabi nga doon, ay lumiliwanag. Talagang lumiliwanag yung ilaw. Kung nag-imbento ko ng ilaw na hindi miliwanag, hindi ilaw yon. Nasa kadiliman ka pa rin. Kaya nga yung tao, tinuturuan maging ilaw. Maging ilaw ng sanlibutan. Walang makakagawa niyan ng isang individual para siya'y maging ilaw. Wala, katulad na ating binasa. Kaya nga sinugo niya yung ilaw ng sanlibutan ito. Nabanggit kanina, ang ating Panginoong Jesucristo. Baging sa ilang talata, sa unang 1, ipinapakita ron, sabi nga lang ganito, no? Sa 5, unang 1, verse 5, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya, at sa inyo ay aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw, at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kaya nga hiniwalay ng Diyos sa paglalang, di ba? Hinihiwalay yung liwanag sa kadiliman. Hiwalay talaga sila. Kaya nga kung papaano ang tao nasa kadiliman, kinakailangan niya ng liwanag upang siya makita niya. Kaya nga binanggit natin yung pagiging maamo. Halimbawa, kung ikaw ay nakatanggap na ng salita ng Panginoon, sabi sa Pilipos chapter 2, kung ikaw ang ilaw, sabi nga nun, sa 15, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, nasa gitna nila ay lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Sa gitna ng liko, makikita ka. Sa ibang talata, sa ibang salita, nababasa ka niya. Ito nga yung ilaw ng sanlibutan. Yun po, yun ang ginawa sa ating ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi doon sa ating na banggit, kinakailangan na magkaroon talaga ng isang ilaw. Kasi hindi mababago. Na sinasabi sa ating pag-aaral, sabi ganoon, sa 4:6, yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, nang siyang nagningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ang sabi, yun yung pinapahayag ng mga apostol. Yun ang ipinahayag din sa atin ng kanone. Sa isang kalawakan sa paglalahad ng ating kanone, naglakbay ang anghel ng Panginoon mula sa pusikit na kadilimang ito ng kalawakan. Meron siyang nakita na kumukutitak, na ilaw na maliit. Tinuntun niya yun. Tinuntun ng anghel. Alam niyo sino nakita? Isang gawain na ang tagapanguna ay ang kapatid na kanone. Yun ang patutuo sa atin. Na nagdingning na nakita ng Panginoon. Kung paano si Apostol Pablo nakita niya rin ang maliwanag, ang maningning na kaliwanagan. Kaya nga siya nabulag eh. At sila ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon upang tayo maging ilaw ng sanlibutan ito. Ang sabi sa awit, ganyan po. Kaya kinakailangan mo ng ilaw, yung salita ng Panginoon. 119, 130. Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag. Ito na yung natin naririnig eh. Sa pamagitan ng mga apostol, nung una, marami rin naliwanagan. Sabi nga nun, ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag.
nagbibigay ng unawa sa walang muwang. Kung ikaw ay nasa kadiliman sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng salita ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, mahahango ka sa kadiliman. Magkakaroon ka ng liwanag. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kasi nga, ang sabi nga, pumarito yung ilaw, hindi siya tinanggap ng kanyang sariling kanya. Hindi siya tinanggap eh. Nahihirati pa rin sila na laging may talukbong katulad ng kanilang nakikita kay Moses. Na kapag lumiliwanag na yung mukha ni Moses, natatakot na sila. Kaya lagi siyang nagtatalukbong. Ganyan sa atin ngayon eh. Yung salita ng Ebanghelyo, lagi may talukbong. Kasi hindi nila nauunawa kung sino yung ilaw, si Kristo. Paano maunawaan si Kristo kung nabanggit ka na eh, tao? Paano ka magkakaroon ng ilaw eh, kay Kristo hindi mo siya kilala eh. Laging tao siya. Eh, yung tao magagalitin. Diba? Hindi siya Diyos eh. Magagalitin siya. Hindi magagalit ka kapag may kaaway ka, papatayin mo. Kasi ando ka pa rin sa kautusan ng tao. Kaya napakalaga nung pagkakilala sa ating Panginoon. Liliwanagin ka ng salita ng Panginoon. Ang sabi sa ilang talata, no, kung paano nga ang buhay. Kaya pag tinanggap mo, sabi gano'n sa awit, tingnan natin sa awit na ikaw, to 30, dito ako sa 37, maganda to eh, awit 37. Kapag tinanggap mo siya na yung magiging iyong katwiran na siya, sabi ganito, 37 verse 6. At kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katwiran. At ang iyong kahutulan ay gaya ng katanghali ang tapat. Kita mo, ganun ang liwanag pag tinanggap mo si Kristo. Yung salita ng Panginoon. Kasi nga, yung nasa kadiliman, ang sabi sa chapter 3, kaya hindi nila tinatanggap eh. Doon pa rin sila, kaya malaya pa rin sila. No? Sabi sa alam natin ito eh. Sa chapter 3 na 1, sabi nga ito, 19 na ako. Madalas natin ito narinig eh. Ulitin na lang natin. At ito ang kahutulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Ganun na nangyari. Kaya paano kang mababago yung isang balat na maitim? Paano mababago kung di mo tatanggapin yung ilaw? Hindi ka maliliwanagan. Kaso ang ginawa nila, inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kasi katatawanan kasi pag nasa ilaw ka, mahayag yung mga gawa. Eh ayaw mo mahayag ngayon. Ayaw mahayag. Ayaw mahayag yung mga gawa. Eh dito ka na lang. Di ba? Sapagkat, sabi nga noon, sa 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Yung gumagawa pala ng masama, napupuot sila sa ilaw. Ayaw nila mahayag eh. Kaya pala nililihim. No? Sabi sa ilang mga salita, walang malilihim. Itatanyag yan. Pagdating ng Panginoon. Magkaiba talaga, no? Sa iba sa pagpapahayag. Lalo ngayon, botohan na naman. Andiyan yung kanila makaliwanag. Ako nagpagawa niya. Di ba? Sila yan eh. Maraming ganyan eh. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupot sa ilaw. At hindi lumalapit sa ilaw. Sila yun. Kaya hindi pala sila nababago. Ayaw nilang lumapit sa ilaw. Upang, anong dahilan? Bakit? Upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. Yun talaga yung utak ng mga yun.
yung mentalidad nila. Ayaw mahayag. Lagi pa rin sa kadiliman. Ayaw mahayag. Ayaw gumaling. Ano? Ayaw na lang gumaling. 21. Datapwat, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang magawa ay ginawa ng Diyos. Ganun po, yung mga katulad ng tinawag ng Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon. Na yung mga dating gawa na ating minsan nakikita ay ating ikinahihiya. Diba? Kinahihiya natin yung mga gano'n, mga bagay nang maalaman natin nang tayo lumapit sa ilaw. Diba? Ayaw talaga masawata. Kaya nga, magiging maliwanag na sinasabi, ikaw nga yung tunay na ilaw. Nagiging maamo ka. Hindi mo matututuhan to kung hindi ka lumapit sa ilaw. Yung kagandahang loob, hindi mo magagawa yan. Kaya nga, sinasabi, kailangan makita ka katulad ng isang ilaw sa gitna ng bundok. Makikita ka na ikaw nga yung ilaw. Katulad ng nakita ng anghel ng Panginoon sa ating kapatid na kanone. Kaya nagpatuloy yung kanyang pagpapahayag ng walang talukbong. Ipinaunawa sa atin, katulad ng mga apostol, kung ano si Kristo. Kung si Kristo ba o yung Ama ay magkatulad. Di ba? Yung isa, bakit hindi maipaliwanag to? Na sinasabi rito, kahit sabi ni Apostol Pablo sa bawat magkabila nagigipit kami sa pagpahayag ng salitang ito para magningning yung salita ng Panginoon sa atin. Na naghihirap para maipaliwanag yung kaliwanagan ng salita ng Panginoon. Bakit sila hindi? Binulag sila nito. Yun ang katotohanan, nabulag sila. Kaya paano mong mapapaliwanag yung salita ng Panginoon kung may tumatakip sa iyong mga mata? Di ba? Kaya nga minsan pag nagkakasakit ka tinatakpan din ng 1,000. Sila ganun Wala na, hindi na mapapahayag yung ebanghelyo dahil sa suhol, dahil sa salita ng Panginoon. Doon sila sa pera Kaya hindi nila maipahayag na tama yung salita ng Panginoon. Na dapat sana, dahil iisa lang to, iisa lang yung ginagamit nating Biblia, dapat kung tutusin, hanggang ngayon katalungan pa rin yun Dahil nga, doon sa suhol, hindi nila kailanman may papaliwanag ng maayos dahil doon sa tumatakip sa kanilang mga mata. Nawawala yung liwanag. Kaya nga, sinasabi, kung ang taga-akay mo, may takip ang mata, diba, sabi, kapwa kayo mahuhulog. Kaya maraming ganyan. Kaya ipagpasalamat natin, maliwanag na maliwanag pa rin yung salita ng Panginoon sa atin. Pagamat tayo ganito, napakaliit. Pero andito yung ilaw sa atin. Yung salita ng Panginoon. Kaya nga, sa bawat pagpapahayag ng salita ng Panginoon, na pinatunayan ni Juan Bautista, doon sa chapter 5 ng 1, sabi nga to, kaya yung nagpapahayag, dapat yun din yung ilaw Nasa kanya din yung ilaw Pag wala, maliligaw tayo Kaya inumpisahan yan ni Juan Bautista Sabi gano'n sa chapter 5 ng 1, sa 35, siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag. At inibig ninyong kayo'y mga katuwang sumandali sa kanyang liwanag. Ang tinutukoy. Kaya nga yung ilawan din, kaya tinutukoy sa tao,
At gayon din sa mga apostol, sa tagapagpahayag, sila yung nagbibigay. Depende talaga kasi yun eh. No, sa liwanag ng kanilang pagkakaunawa sa salita ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo. Sabi sa Kolosas, basahin ko lang po. Sabi sa Kolosas, chapter 1. 11. 11 ako. Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapanood na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya pasalamat tayo sa Ama. Kaya makita natin ang awa ng Ama. Kasi nga, kahit na anong pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, ng mga apostol, kung hindi sa Diyos, sabi nga, siya yung nagpapalago eh. No? Sabi sa ilang talata, kahit na ikaw yung si Apollos na nagtanim, panay ang dinig na Apostol Pablo, bali wala ang lahat ng yun. Kundi, ang Diyos ang nagpapalago. Kaya yun sa atin eh. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kahit na anong pagsasalita rito, kundi dahil sa Ama, no, na nagbibigay linaw sa atin, bali wala lahat yun. Kaya sinasabi rito ng Apostol Pablo na nagpapasalamat sa Ama, na siya nagpapalago. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo doon sa ating pag-aaral, no, na binanggit niya eh, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, sinasabi niya, hindi ito mula sa amin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Tama yung kababaan niya. No? Lagi sa Diyos. Eh ngayon, iba eh. Inaangkin nilang sa kanila eh. Di ba? Malulupit yung mga pagpapahayag nila. No, doon lang sa salitang liban dito, walang maliligtas. Kailangan pumasok kayo sa iglesyang ito. Meron mo ganun. Batay lang sa kanilang sariling pagpapahayag. Ang kahatulan, humahatol kagad sila. Hindi nila alam, ang Diyos ang hahatol. Di ba ganon? Ang lahat niyan, kaya pinapasalamat natin sa Ama, na kahit na anong pagsisikap ng mga nagpapahayag, kung hindi pinalalago ng Panginoon, bali mo lahat. Kaya ating naunawaan, dahil sa Kanya, sa awa at habag ng ating Panginoon. Sa Kanya lahat. Sa pagbibigay ng pag-ibig sa atin. Bagamat hindi dapat, nandun pa rin yung kanyang pag-ibig sa atin. Ang sabi pa sa Lucas, basahin natin to. Ito, may payong maganda rito. Pero alam natin to. Nabanggit ko na rin to. Kaya lang tignan natin tignan rin natin. Walang taong pagpaningas niya ng isang ilawaan ay ilalagay sa isang dako, sa isang dakong tago. Nabanggit natin nga rin to. Hindi sa ilalim ng takalang, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw, upang ang nagsisipasok ay makita ang ilaw. No? Para talagang makita niya. No, isang halimbawa niya binanggit kanina, asin ka ng sanlibutan, na binanggit kanina, tapos ikaw yung ilaw, no, ng sanlibutan, na maging ilawang ka sa gitna ng mga hintil, na banggit kanina yan. 34, ang ilawan ng katawan mo ay yung mata. Kung magaling ang iyong mga mata,
Ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag. Datapwat kung ito'y may sakit, ang katawan mo na may puspos ng kadiliman. 35, ito pang nais ko nga ipakita sa inyo. Masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Tignan natin to. Kung yung ilaw sa atin, baka andap na. No? Baka nagkukulang na tayo sa salita ng Panginoon. Tingnan natin po yan. Kaya nga kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag, na walang anumang baging madilim, ito'y lubos na mapupuspos ng liwanag, na gaya ng pagliliwanag sa iyo ng ilawang may liwanag na maningning. Ayan. Makikita sa iyo kung maningning ka. Yung ilaw na sa iyo ay maningning. Hindi ikaw magsasabi na. Napag-uusapan nga yun sa trabaho, kapitbahay mo. Yun ang magandang chismis. Ay, ito. Magandang chismis sa isang sa isang ilaw ng sanlibutan. Napakabuti ng taong ito. Napakabait. Ayan. Palibasa, may Diyos siya. Ganun yung mga kalakaran ngayon mga nakikita. Ganyan yung mga normal na nangyayari na masasabi nila kahit hindi ka magsalita. Kaya nga sulat ka Yun yung tatak ng isang ilaw ng sanlibutan. No, hindi ka mabilis magalit. Na konting argue, pwede ka nang makipagsuntukan. Ganon. Yung, kasi mahirap yung silakbo ng nung galit napakahirap yan Nakukontrol yun ng isang ilaw ng sanlibutan. Nakukontrol. Yung mga natutuhan natin. Kung meron ka na ng mga iyon, masasabi mo, ilaw ka ng sanlibutan. Nabanggitin natin ng ilan. Nabanggit na ito yung iba. Sa unang Pedro, bakit nabanggit na yung sa gitna ng mga hintil Maging sa mga batas, nagkakaroon ng pagpapasakop. Kahit na yung batas ng tao, gano'n nga Tingnan niya, sa 12, muli kong basahin, unang Pedro chapter 2 verse 12, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyo, sa inyong tulad na nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabuting gawa ay kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos. Kasi makikilala talaga nila masasabi nila, tuwing na Diyos. Nakarinig akong ganyan Tuwing na Diyos yung nasa Kanya. Ganun yun, ganun mga salita. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon. Yung mga ginagawa ng mga, hindi porket tayo, Diyos, batas lang ng Diyos, di ba? Pero, yun din ang isa sa mga dapat natin gawin. Yung simple lang. Simpleng pagtawid lang. Minsan kung saan tayo tumatawid. Simple lang yun. 16. 15 pala. 15. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Kahit sa mga simpleng pagsunod lang pedestrian lang, simple lang. Kasi may magugulo, kahit saan, tawid ng tawid. Pero alam ko, Kristiyano, talagang sumusunod yan sa simpleng pagsakay lang sa motor. Ewan ko ba? Diba? May lisensya, siyempre, may rehistro. Minsan pag hindi, nakatsinelas. Diba? Ganun lang. Kaya sa lahat, kahit na napakasimple ng pagkakataon, makita mo kahit sa simple, pagtupad. Kailangan makita sa lahat ng bagay, kahit na maliit.
makita yung pagiging ilaw natin na sumusunod. Kung mabuti mo, bakit hindi naman? Di ba? Simple lang yun. Kasi may nakita ko, at titigas ang ulo eh. Titigas sa ulo. Ganyan. Alam po, maraming hadlang sa pagiging isang ilaw ng sanlibutan. Napakaraming hadlang. Kung paanong maging ang salita upang hindi mo maunawaan, may hadlang. Kaya napakahirap. Katulad ng pagpapahayag ng binhi. Diba? Kapag hindi mo maunawaan yung salita ng Panginoon, inaagaw yun. Inaagaw. Kaya mahirap. Kaya pasalamat tayo sa Diyos at naunawa natin yung binhi ng salita ng Panginoon. Merong mga nakinig ng salita ng Panginoon, nagalak, natuwa, pero pagdating ng kapagitian, umurong sila. Hindi yun ang ilaw. Meron naman tinanggap nilang buong galak ang salita ng Panginoon. Ngunit dahil sa pag-uusig at sa pagmamalasakit sa sanlibutan ito, nabaliwala ang ilaw, ang salita ng Panginoon. Kaya napakahirap. Nawawala siya. Kasi nga, merong isang prinsipe ng sanlibutan ito, nakaagaw. Ayaw nilang maliwanagan yung mga tao. Gusto nilang manatili sa kadiliman. Alalahan natin, no? Ang kaaway man ay nagpapanggap ng kaliwanagan. Tandaan natin. Kung hindi batay sa Ebanghelyo, hindi sila yon. No? Pag hindi, nasa kadiliman pa rin sila. Kaya nga, ang bawat isa sa atin, no, palagi, inaaral, madalas, narinig ko lagi yan, yung pagbabasa. Ibang klase ngayon ang pag-aaral ngayon, ang pangangaral, ibang klase. Madadala ka, may mga bago ngayon. Kaya panghawakan nating matibay yung salita ng Panginoon. Huwag nating alisin yung ilaw. Kung paano binanggit kanina, nasundan natin yung liwanag. Sabi rito, tuloy ko lang, no? Sa 2 Pedro, isa na lang to. Dun sa 20, na maalaman mo muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Yun yung sinasabi, hindi sa kanilang pagpapaliwanag, sabi ng mga apostol. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Ganun po sa atin, may gabay ng Espiritu Santo, kaya nananatili tayo sa liwanag at naging ilaw ng sanlibutan ito. Magandang umaga po, purihin ng Panginoon.